Magandang gabi po muli, mga kapatid, mga kamag-anak, mga inaanak, kumare, kumpare, mga kaibigan, at maging yung mga umaway sa akin. Lahat po kayo. Kasali kayo lahat. Wala po akong kaaway. Pexman, kahit awayin niyo ako, magtitimpi ako. At hindi ko pala naisara yung pinto, si Mrs. nandun sa kabilang kwarto at nanunood nung kanyang paborito. Mabuti naman at mapapakinggan niya itong aking aralin ngayong gabi. Maganda po ang ating gagawing pag-aaral ngayong gabi sapagkat ito po ay tumatalakay sa isang napakahalagang aralin na may kaugnayan po sa ating gagawing paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, ang tanong ko sa inyo, can Jesus Christ count on you? Siya po ang ating Panginoon, tagapagligtas, manunubos, na siya nating nais na mapaglingkuran. Bakit po siya? Ang wika po kasi ng Diyos Ama, ito ang sinisinta kong anak, na siyang lubos kong kinalulugdan. Unang-una yun. Pangalawa, ang Diyos po ay nagsasalita sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kanya pong sinabi na ang salitang aking sinasalita ay mula sa Ama. Kaya nga, siya'y pinatotohanan ng Ebanghelistang si Juan nang sabihin, siya ang salita na kasama ng Diyos. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. The Word of God, Jesus Christ, who is God manifest in the flesh. Ngayon, hindi po yan ating lesson. Kaya, yun po ang paunang pananalita ko sa inyo, ang kahalagahan ng ating Panginoong Hesus na siya nating nais na paglingkuran. Siya po ang tagapamagitan natin sa Diyos at Ama. Sa lahat ng bagay, higit sa ating kaligtasan. Ang Banal na Espiritu naman ang siyang sa ngayon, ang siyang tumatahan sa atin. Siya na lumikha sa bawat isa sa atin ng pagiging isang bagong nilalang. Nabunga noon, ang binhi ng Diyos ay nananatili po sa atin. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, nais kong basahin sa inyo ang unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanatang 3, talataang umpisahan ko sa 9 hanggang 10. Talataan 9 hanggang 10. Opo. At ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo.
Now he who plants and who waters are one. Siya daw po na nagtatanim at nagdidilig ay iisa. But each will receive his own reward according to his own labor. Naumpisahan ko pala sa sa 8. Pero maganda po. For we are God's fellow workers. Tayo po ay kamanggagawa ng Diyos. You are God's field, God's building. Tayo'y inihilin tulad sa isang bukirin at sa isang gusali. Nang wika ni Apostol Pablo, according to the grace of God, which was given to me, sangayon sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa akin, like a wise master builder, tulad sa isang matalinong tagapagtayo, I laid the foundation, aking inilatag ang pundasyon, and another is building on it. Subalit ang iba ay magtatayo sa ibabaw nito. But each man must be careful how he builds on it. Ayun, hindi naman tayo pinagbabawalan pala. Inilatag ni Apostol Pablo ang pundasyon sapagkat siya ang itinalagang master builder. Bilang isang master builder, ang isang matalinong master builder ay hindi po magtatayo ng anumang gusali nang walang blueprint. Tatandaan po natin yan. Mahalaga po ang blueprint sapagkat kung ano po yung nakasulat sa blueprint, yon ang susundin upang ang pagtatayo sa ibabaw ng pundasyon ay maging sukat at tama. Without that blueprint, no architect, no engineer will ever build a strong building, although it has a strong foundation. Kung kulang sa simento, panay buhangin, sapagkat hindi sumunod sa kung ilan sakong simento ang dapat ihalo sa buhangin. Marupok. Katulad na nangyayari sa mga building na dinaraya ng mga kontraktor. Hindi naman mga sobra ka naman. Ng ilang mga kontraktor. Yan ang tama. Huwag mo lalahatin. Yung aking kaibigan engineer magagalit sa akin yun. Kaya mga kapatid, hindi po basta tayo, una, magtatayo ng isang gusali. Pangalawa, kailangan sa tamang pundasyon tayo magtatayo. Kung ang ating Panginoong Hesus ang siyang pundasyon na pagtatayuan, kailangan tamang pundasyon. Kung hindi po tama ang pundasyon, hindi po katanggap-tanggap sa ating Diyos na ating kamanggagawa sa gawain sa pagtatayo ng isang iglesia.
ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo, na si Hesukristo rin ang siyang ulo ng katawang ito. Alalaw baga. Kung tayo po ay magbibigay ng patutuo upang maging kaanib ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po yung iglesia lokal, tatandaan po natin, there is only one church. And that church is the body of Christ, and the head is Jesus Christ. That is the true church, the one body composed of Jew and Gentiles. Lumilipad na naman yun. Tayo ginugulo nitong gamong-gamong ito. Nakakalusot nakakalusot yung gamo-gamo. Yung likod kasi namin may kaunting halaman. Kaya, ayun. Kanina nagbukas ako ng pintuan sa likod. Nalusutan ako. Kaya mga kapatid, tatandaan po natin, hindi po basta witnessing, hindi po basta preaching about Jesus Christ. Hindi po tayo pinagbabawalan na ipangaral ang pundasyon. Subalit anong uri ng pundasyon ang ating pinagtatayuan? Alalaw baga, kung ang ating Panginoong Hesukristo ang pundasyon, nasaligan ng ating pananampalataya upang maitatag ang mga miyembro na bubuo ng isang katawan na iglesia ni Kristo, na ang ulo nito ay si Kristo mismo. Anong uri ng Hesukristo ang ating ipangangaral? Kaya mahalaga po yan. Hindi po basta preaching about the Lord Jesus Christ. Hindi po. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon pagdating ng araw, marami ang tatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Pero ano po ang sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo kilala. Hindi bawat tumatawag sa akin ng Panginoon, ang wika ng Panginoong Jesucristo. Bakit po? Maling uri ng Jesucristo ang ating ipinakilala sa tao. Jesus Christ is the foundation of our faith. And therefore, that foundation must be the proper foundation to be laid so that the building that will be founded on top of that foundation is the right materials and the right foundation. Mahalaga po yan. Mga kapatid, dapat pag-aralan po natin kung sino si Jesucristo sa panahon ng biyaya. Sino si Jesucristo sa panahon ng batas. Magkaiba po. Maging ang kanyang mga ipinangaral ay magkaiba. Iba po ang kanyang itinuro sa panahon siya'y nasa lupa. At iba rin ang kanyang itinuro sa panahon siya'y nasa sa langit na. Noong siya'y nasa lupa, itinuro niya na kung kayo ang wika'y hindi magpapakabanal
at matuwid na tulad ng mga iskriba at parisiyo, hindi kayo papasok sa langit. O yung ba ang pamantayan sa panahon ng biyaya na ngayon ang ating Panginoong Hesus ay nasa langit na? Ano po ang itinuro ng ating Panginoon? Ano ang kanyang ipinahayag kay Apostol Pablo? Hindi po natin gaanong nabibigyan ng importansya ang mga sinulat ni Apostol Pablo na pinagpahayagan ng ating Panginoon mula sa langit ng mga bagay na dapat matutunan ng bawat isang magiging kaanib ng isang katawan. Ang Iglesia ni Kristo na ang ulo nito ay si Kristo mismo. Huwag kayong matatakot na banggitin yung Iglesia ni Kristo sapagkat yan po ang tunay na Iglesia. Hindi po yung alam natin, natatag ng tao. Hindi po yun. Maraming nagtataglay ng pangalang Iglesia ni Kristo. Kaya nga, mag-ingat sa pundasyon. Ang ating pong Iglesia ni Kristo na ipinagtatanggol ay walang iba kung hindi ang Iglesyang si Jesus mismo ang nagtayo sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Ang mensahe, napakasimple, subalit mahirap paniwalaan. Bakit po simple? Ang wika ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. For by faith ye are saved. Ang sabing ganon. The grace of God is the gift to us. If we accept it by faith, then the Lord said, you are saved. The basis of salvation is not by joining an earthly church. No, that is a wrong foundation. Hindi po yun. Huwag kayong padadaya, huwag kayong malilinlang. Napapasok sa iglesia, natatag ng tao. Huwag, hindi po. The Church of Christ is not a physical body. It is a spiritual body composed of all spiritual being. The regenerated being, those that were born again, are all members of this one body of the Lord Jesus Christ. Huwag kayo matatakot, Ipagmalaki natin na ako ay kaanib ng katawan ni Jesucristo na kanyang iglesia. Pero huwag niyong sasabihin na ako ay iglesia ni Kristo. Hindi po. Bahagi lamang. Each individual of us is only a part, a member, but not the whole body. Mali yung sasabihin na naririnig ko dyan. Pag tinanong mo, ano ba sinasamahan mo? Ako ay iglesia ni Kristo. Mali. Ngayon, nakapagsalita ko ng terminong mali sapagkat pinatunayan ko na hindi po tama na ang isang tao
ay sasabihin niyang siya ay iglesia ni Kristo. Siya po'y bahagi lamang. Hindi po siya ang kabuuan ng katawan ng Panginoong Hesus. Kaya kaiingat po tayo mga kapatid. Ako ay kaanib sa iisang katawan na iglesia ni Kristo, na ang ulo nito ay si Kristo. Pagka ang ulo tao, alam na natin. Maliwanag yan. If the head of a church or any church is headed by man, it is not of Christ. Kaya it is a spiritual body. That spiritual body is the Lord Jesus Christ. Ako po'y walang inaanibang local physical church dito sa ibabaw ng lupa. Bakit po? Bakit? Matanda na tayo. baka sabihin pa uugod ka na nandito ka pa rin. Alam po ba ninyo na ang isang local church ay it is a learning institution. Isang paaralan. Kaya nga ang Diyos naglagay ng propeta, ebanghelista, pastor at guro. Pastor and teacher. Iisa po ang gawain, to teach. The evangelist, ganun din, to teach. Ang method po lamang ay slightly different. A prophet also is teaching. Every one of us are prophets of God. Ano po ang isang propeta? Ang isang propeta po ay tagapagsalita ng Diyos. Naririnig ba natin? Hindi po nakasulat. Yun po ang ating pinag-aaralan. Kaya itong aking kwento, sukatin ninyo kung hindi umuugma rito sa aklat. Magkomento kayo. Pero hindi ko kayo bibigyan ng book, chapter, and verse. Hindi po. Pero patutunayan ko sa inyo na ang aking ikinukwento sa inyo, nandito po. Tama naman. Kung ipaliwanag ko sa inyo kung sino si Apostol Pablo, ikukwento ko yan. Pero sinasabi ko nga nandito mababasa ninyo. Kaya yan ay mahalaga mga kapatid. Kaya nga, uulitin natin. Ang sabi ni Apostol Pablo, according to the grace of God, which was given to me, sang-ayon sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa akin, like a wise master builder, tulad sa isang matalinong tagapagtayo. Hindi lamang po tagapagtayo master builder. Mahirap isahin sa Tagalog yun Pag sinabi nating
master builder, ang tinutukoy po niyan ay yung maestro kalpintero, chief architect, chief engineer. Oh, mga kapatid. Oh? Yun ang ating Apostol Pablo. Ginawa siyang chief architect. And not simply a chief as architect, kundi wise, matalino. Bakit po kailangan ng ganon? Sapagkat ang itatayo po ay mga sangkap ng katawan, ng isang katawan. Spiritual body, not local body. Not visible local body, but the invisible, universal body. Bakit po universal? Binubuo po ng iba't ibang tao sa buong daigdig na naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Ano po ang member nitong spiritual body? Lahat ay ipinanganak na maguli. All members are regenerated, born again. Born again. Hindi ko dadagdagan ng Christian, ho? Basta born again. Hindi tayo nagtatayo ng denomination, ho? I'm trying to build up the body of Christ. Members of the body of Christ. But not the body. It is the member of the body of Christ. Kaya nga nagpapatotoo tayo. Sapagkat the gospel of grace is the saving gospel of Paul that has to be preached to every individual, because we do not know which of them are God's elect. Only God's elect will receive the message. Because salvation is for the elect. Malalim na doktrina yan. Baka akala nyo, napakababaw ng aking pagkaunawa. Minamaliit ako. Oo, nung iba, akala kaya nga kumisa sinasabi ko, nagkamali ka ng binangga, kapatid. Osas ng osas, ni hindi maipaliwanag kung ano ibig sabihin ng one, ano nga ba yung one save, always save, osas. Yun ang ibig sabihin ng osas. Wala na ba kayong maisip na ibang termino? Sabi ko nga, parang sirang plaka yung osas na yan. Abay, umisip naman kayo ng ibang pananalita na yan din ang tinutukoy na once saved, always saved. Kaya, mga kapatid, ngayon, nakikilala na ninyo si Padre Jerome. Kung gusto niyong lumalim ng pagkaunawa, makipag-aralan kayo sa palatuntunan ito, sapagkat ako'y hindi nagdadala ng anumang religious denomination.
Inihahayag po sa inyo the gospel of salvation so that you too will one day become member of that one body of Jesus Christ, the head of which is Christ Himself. Jesus Christ is the foundation that the Apostle Paul has laid so that we can put our faith on that foundation. But who to you is Jesus Christ? Do you believe the earthly ministry of the Lord Jesus Christ and follow His teachings, what He taught during His earthly ministry? If you will say yes, then you are on the wrong foundation. The true foundation, the true Jesus Christ, whom we should believe and put our faith on that foundation, is Jesus Christ from heaven. Jesus Christ who met the Apostle Paul on his way to Damascus, to whom the Lord revealed to him the mystery of Christ. Ano po yung mystery na yon? Hindi na mystery ngayon dahil yan ay naihayag na kay Apostol Pablo. Ano po yung mystery? It is about the creation of one body composed of Jew and Gentile. That before has a partition. Jew is different from the Gentile. But Jesus Christ made it one body, so that partition was taken away. No more Jew nor Gentile in one body of the Lord Jesus Christ. Hanggang dito na lang po, mga kapatid, mga kaibigan. Nalimutan kong kumanta. Gusto niyo akong kumanta? Kayo naman, nagmamakaawa na ako eh. Mga kapatid, mga kaibigan, konsuelo ko na po na makita na may mga naglalike. Kung kayo po ay tumanggap ng kaalaman at naging kasang-ayon ninyo ang narinig ninyo, pakilike naman. Kumbaga sa isang singer, kasiyahan na yung may pumapalakpak, hindi ho ba? Ako naman na isang nagtuturo, kasiyahan ko na makita na may nag-like. Ako'y nagagalak sapagkat nagpadala po sa akin ng notice ang YouTube. At ang sabi po sa akin, you are gaining a wider audience. Na meron kasing nakikita nila. Nakasulat naman diyan. Ewan ko kung pwede ninyong buksan yun eh. Ako nabubuksan ko kasi kumu akin ang channel. Dumadami nga naman. Iisang buwan pa lamang ang ating palatuntunan ito. Kaya nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Diyos na nagagamit po ang ating palatuntunan. At kayo po ay magiging kabahagi sa gawain ito ng Panginoon kung maisishare po ninyo sa iba. Madali naman
O pindutin lang ninyo, i-check lang ninyo yung share. O di kung kanino nyo gustong i-share. O, kung merong Judas na pangalan, padala ninyo, share ito Judas. Okay mga kapatid, kaya maraming salamat po sa inyo. At hanggang sa muli, mga kapatid ko at mga kaibigan, nawa po ang dalangin natin ay tayo'y patnubayan ng ating dakilang Diyos at Ama at ng banal na Espiritu sa gabing ito ng ating paghimlay ay malayo tayo sa masasamang tao. Salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.